Diyos na buhay sa buhay ko ni Kristo. Ay po yung ko. Salamat po, Ama. Yung bang napakabuti mo at walang katapat. Sobrang super, ultra to the max na kadakilaan mo. Wala po kaming masabi, walang salita na pwedeng magamit, Panginoon. Maraming beses, Panginoon, na tunay nga po, wala po kaming maibigay, kundi salamat. 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 Napakabuti mo sa amin. Kaya sa oras na ito, we welcome you, precious Holy Spirit, to teach us, to guide us, show us all things, and put in remembrance all things that you have done, and in what Jesus did. At salamat po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nihanda mo papurit pagsasalamat pagdadakilan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat po ay magsalita na Amen. Praise God. Gagawin mo po. High five niyo po yung kapatid natin. Praise the Lord. Alam niyo po, meron po sinabi yung prophet. Siya po ay 28 years old lang. 28 years old. Lahat, actually, yung grupo na yon ay mga Baptist na naging nabaptize ng Holy Ghost. At sila po ay experience gifts of the Spirit of God. Mga Southern Baptist yan. I was listening to them. Sabi ko, salamat God, napakabuti mo, Panginoon. Yung mga hardcore ng mga Baptist na they do not want, ayaw nila ng Holy Spirit, ayaw nila ng mga healing, ayaw nila ng mga miracles, ayaw nila ng mga gifts. Ito, nagsasalita sila at gumagalaw, humikilos. Sumila pa nga lang nung Baptist, sabi niya, anong preacher, yung prophet. Nagtanong agad siya, sino may sakit dito? No? Magaling kayo. Di actually, meron may itak na babae. Tapos, meron siyang cyst. On the spot, pinagaling mo. You know, it's very important. If you claim to be the prophet of God, you must have signs and wonders. Praise the Lord. Yan sabi ng Lord. Ginigising lang yung mga Pentecostal. Kasi tutulog-tulog. No? This for so long na tinago sa kanila, you know, mga Baptist strong in the word yan. They are very strong in the word, but they do not have, they don't allow the Spirit. Inamin naman ng mga Baptist na nandun. So tayo naman, karami ng mga Pentecostal charismatic, strong in the Spirit, kulang sa word. But this last days, I'm telling you, ang Diyos ay gumagalaw, kumikilos through Word and the Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, Word and Spirit. Now, alam niyo po, sa Christian maturity, konti lang umate. So, nalulungkot ako. Nalulungkot ako talaga. Kasi, hindi ko ngayon maituro na sagad-sagara. Kasi, sa Christian maturity, sa Bible study, pwede kasi yung magtanong. Pag di mo naintindihan, okay lang, takes time. Sa preaching kasi minabot tayong oras, 30 minutes na lang ako magsasalita. I-squeeze ko ngayon yung ilang weeks na ating pinag-aaralan. Kasi pag nag-aaral mo tayo, hindi po one day. It's a topic na pag-aaralan mo na hindi lamang po isang araw meeting. At yun po ay little by little so that you will grow. Itong preaching, salamat sa Diyos, it can touch the people of God. Pero very little knowledge and I'm expecting that God will open your hearts doon sa maliit na oras 30 minutes. So anyway,
paikli ng Lord. Kasi Lord ang bahala, tapos tayo ng 12:30. Baka may pagkain. I don't know. But listen, gusto kong matutunan niyo po to because this is the last days. May nag-text sa akin ng isang mga pastor, sabi niya, Pastor, si Obama, yung Obamacare niya, mag-i-implant na sa lahat ng mga Amerikano ng microchip. Kasi sa Obamacare po, yung Obamacare na nilino ni Obama, may libro po yun. Pinadaan ko yun sa Congress, hindi binasa ng Congress ng US. Doon sa bandang huli nakalagay doon na lahat ng mga Amerikano ilalagyan ng chip. Walang nagpasa lang Christian. Yung pastor, nakita nakalagay doon. Ngayon, walang nakakalam, kundi pastors. Now, ito po ay darating sa Pilipinas, of course, itong microchip na to. Definitely, ang unahin, siyempre local governments, and then, siyempre, yung mga civilian, and the rest yung mga church. Kaya kapag tayo ay pina-microchip, hindi tayo maglalagay. Pag hindi ka nagpalagay, ang tawag sa'yo, terrorist. Ulitin ko pag hindi ka nagpalagay ng microchip, ang tawag sa inyo, terrorist. Tingnan mo katabi mo, terrorist ka ba? Right. Praise the Lord. And one of the prophecy na iniwan ko ng prophet is, there will be an anointing in young people. So listen. Do you know that the Holy Ghost is the same Holy Ghost? It's been for quite time and telling you, bakit ako, hindi niyo pa napapansin na lagi po tayong nagpo-focus sa mga young people. At narinig niyo po na ang power of God is going to touch the young people. Sino nakakatanda po nung sinasabi ko po yun? Because God has given us an advanced information. Do you know, sino nakatanda? God, palakpakan nga natin muna si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It's not us, it's not me, it's you. Sino nakatanda na nag-call tayo ng prayer? 24-hour prayer. Alam niyo nung sinasabi po natin sa UCLA yun, sa mga pastors, nakanganga po sila. Kahit mga pastors sa Maynila, mga nakausap ko sa Maynila, yung sinasabing 24-hour, nga po si nila lang. But I've heard it, and I saw it in the internet, there is a propeta na nagsalita, na matanda na siya, dinala siya ng Lord, namatay siya, tapos pinabalik na. Sabihin mo sa aking mga anak, magkaroon ng 24-hour prayer. And one of the leader ng pastor ng Tupac, kini-question yung 24-hour prayer. Why? Because there will be a greater onslaught of the enemy in the last days. Yung kung nakikita natin mga nangyayari all around the world, even in the Philippines, ihihit po ang buong mundo, bawat countries, bawat nation. Iba't ibang lalabas like yung mga tsunami and so on so forth, yung mga surge, storm surge, sinkhole and everything. Lalabas po lahat yan. That's why, ang ginagawa ng Lord sa inyo, piniprepare kayo. Piniprepare tayo. In advance information that God is teaching you na ito ay hindi tayo sakupin ito. Paano hindi ka masasakop? Before you go out, or even your house, na nililip mo sa Panginoon, na hindi mo pwedeng payagan ng sinkhole sa ilalim ng bahay mo, sa lalakaran mo, sa pupuntahan mo, o sa kotse yung dinadala mo. Because in America, may nakita kong kotse nasa loob ng sinkhole, buong bahay nasa loob ng sinkhole, and many na lugar na nasa loob ng sinkhole. And you don't want to be inside the sinkhole. Yes. So you better watch out and pray as the Holy Spirit of God speaking to you. Sabi mo nga sa katabi mo, manda ka na. That if the same Spirit is in me, is in you, walang problema sa Holy Spirit. Nasa atin ang problema kung hindi ka makikinig. Amen po ba? Now, the Bible says in Matthew chapter 24, verse 15,
Jesus Christ will come. Kailan? When the kingdom of God is preached. For so long, the church has been blinded. Natakpan mo ang church, mata nila, kasi hindi pinipreach yung kingdom. Pastor, dami na, yung mga po, word of God ang pinipreach. Di po. Ang kingdom po ay maralaman niyo po just a single set. Every notes, every pen, meron kayo because I'm going to quickly summarize but you have to write it very fast. Yung po mga mate ng mga maturity, may advance na po sila. So yung mga hindi umaten, makukuha nyo, pero siguraduhin nyo, lista nyo. Kasi pinag-aralan namin matagal eh. Tapos, gagawin natin. Now, kung nagbabasa kayo ng Bible, may mababasa po kayo ganito. Works of man, works of God, works of the devil, works of the flesh, works of Christ, works of unbeliever, or works of believer. Merong works of, kaya pag nagbasa, marami kang works. Kaya pag sinabi ng, if without work is dead, faith without work is dead, what work is that? Work of man, work of God, work of, what kind of work? Hello? So, tingnan po natin one by one. You will find in your Bible na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero tingnan muna natin, ano ba yung mga works of believers? Ang believers po, o mananampalataya, ay merong expectation ng works. Okay? Si Christ ay merong finished works. Hello? Maraming Kristiyano, the most people, ay gumagawa para makakuha ng pagpapala sa Diyos. May mga Kristiyano sa loob ng church na gumagawa para ma-bless ng Diyos. They are all bankrupt. Dahil God has provided everything that you need. Blessed. The Bible says, Ephesians 1:3, God has blessed us with all His spiritual blessings. Ulit ako. Because gusto kong maitatak sa puso ninyo na pinagpala kayo ng lahat ng spiritual blessing. Lahat. Sabihin mo lahat. 2 Peter 1:3-4, God has given us all things pertains to life. Ang Diyos daw ay nagbigay ng lahat ng bagay tungkol sa buhay with the divine nature inside of us through the promises of God. Promises. So, meron pong promises, merong tinapos. Ulitin ko. Kasi baka hindi ako naiintindihan. Dito mo tayo. Ano? Ang Diyos ay merong tinapos. May tinapos ang Diyos para sa inyo at sa akin. Naiintindihan niyo ba ako? O speaking tongue lang ko doon. Ha? Ang Diyos ay may tinapos, tapos na para sa iyo. Pero meron po siyang pangako na para sa iyo. Tutin. Okay? Ang Diyos ay may pangako sa inyo na tinapos din ang Panginoon. Dalawa. May pangako, may tinapos. Ito ulit. Ang Diyos ay merong tinapos at merong pangako. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba yung mga tinapos ni Christ? John 14:12, the Bible says, you shall do greater works than this, for I will go unto the Father. Greater works than this you shall do, for I will go unto the Father. John 14:12. So, merong works na ang mananampalataya dapat gawin. Hello? O yung pala, meron gagawin eh. Bakit grace ka ng grace, Pastor? Easy. Hindi tayo tapos. When you got born again, na born again ka, meron kang gagawin. Sa John chapter 14, verse 12, works. Alam niyo ba sa John 6:28, ang mga disciples ay nagtanong, Panginoon, paano ba kami makakagawa ng gawa ng Diyos? O ito, works of God, tinatanong. Diba?
Yan sabi ni Christ, greater works than this you shall do, para go to the Father. Ngayon nagtanong sa Panginoon, paano ba kami aagawa ng gawa ng Diyos? So may words of God. Hello? Si 6:28, tatanong sila. Sinagot sila ni Jesus. Verse 29. Believe on the Lord Jesus Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, manampalataya ka kay Kristo. So if you want the works of God, kailangan sumampalataya kay Kristo. Amen? So, pag sumampalataya ka, candidate ka na gumawa ng mga gawa ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sumasampalataya ka ba? Ay, tingnan nyo sa mata. Tingnan lang sa mata. Sumasampalataya ka ba, bro? Sumagot. Tingnan mo kung sumasagot. Bakit hindi sumasagot eh? Sabihin mo ngayon kung sumampalataya ba? Tingnan nyo, sumagot? Sabihin mo, manggagawa ka ng gawa ng Diyos. Alapakan natin si Lord. Aside from that, there is a works of the blessed. Okay? So ngayon, paano hindi tayo makaka-works of the blessed? Paano makagawa tayo ng works of God? At hindi natin magagawa yung works of the devil. May works of the blessed na may works of the devil ba? Hello? Kasi baka suyang-suyang na kayo, si Pastor puro grace. Si Pastor puro grace. Si Pastor puro grace. Si Pastor puro grace. Kailangan naman ng gawa. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto mo bang gumawa? Okay, the Bible says, Matthew chapter 5, 16 to 20, if you will look at that. Let your light shine before men, that they may see your good works. Hello? Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So yung works, may believers, works. So pag mananampalataya ka, kailangan makita yung good works mo. Para umilaw yung good works mo, makita nila na anak ka ng Diyos. Okay? Maliwanag ko ba? Okay, good. So ngayon, ano naman yung works of Christ? Matthew 11:28. Come unto me, all your labor, and I will give you rest. Come to me, all the labor and heavily laden, I will give you rest. Take my yoke upon you, learn of me, for I am meek and lowly at heart. You shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So si Christ ay mayroong works. Yung works ni Christ, kailangan niyang gawin. At kailangan niyang tapusin. Nangangaral siya sa New Testament, si Jesus ay mayroong binabanggit na works. Kung mapapansin sa John chapter 12 to 14, sabi niya, alam niyo ba, maniwala kayo sa mga ginagawa ko. Kasi pag siya naman may sakit, nilestion siya eh. Tinanong siya. So sabi niya, ba't ayaw niyong maniwala? Sa ginagawa ko. Hindi niyo ba alam na ang Ama ay nasa akin? Yung Ama ang gumagawa ng mga gawang ito. Sige, sabi niya, okay. Payag na ako, huwag na kayong maniwala sa akin. Pero maniwala kayo doon sa mga ginawa ko. Kasi hindi ako yung gumawa, kundi yung Ama na nasa akin. Okay? There is a work. And I'm telling you, lahat kayong mga anak ng Diyos, ine-expect ng Panginoon na kayo ay gumagawa ng gawa ng Diyos. Paano niyo magagawa yan kapag ang banal na Espiritu ay nasa inyo? Do you receive the Holy Ghost? Yes. Do you have the Holy Spirit? Yes. So kung merong Holy Spirit sa inyo, ang expectation ng Ama ay gagawa ang Holy Spirit sa inyo. Kahit na hindi sila maniwala sa inyo.
Ulitin ko. Alam niyo ba, maraming beses na hindi kayo pinaniniwalaan? Kaibigan nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo, tinatawanan kayo, tataasan kayo ng kilay, binabagsakan kayo ng baso, binabagsakan kayo ng pinto, binabagsakan kayo ng baso, kung ano ng mga binabagsak sa inyo, dahil hindi kayo pinaniniwalaan. But, okay lang. The moment they do not believe, maghanap kayo ng pwede nyong magawa. Alam niyo ba mga anak, mga kabataan, kung ayaw maniwala na sinisira mo sa loob ng tahanan, gumawa ka ng mabuting gawa. Ano yun? Maglinis ka ng bahay. Ano yun? Di magsahin ka. Magluto ka. Lahat gawin mo. Kapag nagawa lang, sasabihin nila ng nanay at tatay mo, parang may kinain ka. Tama, may kinain po ako. Ang salita ng Diyos, kinain ko. Diba? Kasi maganda yung ginawa mo kaya hindi sila maniwala, tamartitos tayo Kaya hindi sila maniwala. Sa loob ng gawain lang dito, sa gawain. Diba? Ang daming gagawin dito. Magliligpit ng silya, pagkainan, lahat ng yung mga basura, magliligpit ng gamit. Diba? Kung tayo lahat anak ng Diyos, alam mo ba, pwede tayo magtulong-tulungan? Amen. Mauna na po ako, pastor. Pero magbubuhat muna kayo, papasok pa doon. Di ba? Hindi. Ganyan ka lang unahan. Kasi manonood ng sine, manonood ng TV. Huwag na natin unahin mga TV, bro. Mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. He's about to open the door and I'm going to tell you, you are going to hear the sound of that trumpet. Hallelujah. And in a twinkling of an eye, you will disappear. God. Hindi pala yung topic. Words. Okay? May words si Christ na dapat tapusin. At yun yung sabi niya sa John 17. Ama, ito na si Jesus. Nasabi ko na lahat, nagawa ko na lahat, tinapos ko na lahat. Amen. Hello? Amen. So meron siyang pinagagawa nga sa kanya, tinapos niya na lahat. Yun yung works of Christ. Actually, yung works of Christ is the same as the works of God. Sabi mo sa katabi mo, works of Christ, works of God. Works of Christ. Okay. Alam niyo po ba na ang tao ay merong works? Works of man. Hello? Alam mo, karamihan po ng works of man ay ito po, Titus 3:5, if you list them all. Hindi natin mabuksan lahat. Titus 3:5, 2 Timothy 4:14, Matthew 23 verse 1 to 5, 2 Peter 3:10. I will, I have no time. Ibig sabihin, there are men has all works of righteousness. Ito yung tinatawag na yung kanilang pangsariling gawa na tingin nila magawin sa harap ng Diyos. Sabi ni Isaiah, Panginoon, lahat ng katwiran ko ay parang isang maruming basahan sa iyong harapan. Tandaan niyo, makinig kayo. Lahat ng gawa niyo, gawa ko, na inaakala niyo para makaabot sa Diyos, works of men, works to become holy, works to become righteous, works to obedience to the law, works to become pure, works to become holy, works to become sanctified, works para magawa mo, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, works para ikaw mapunta sa langit, works para ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos, works para maging kaya-aya at pleasing sa harap ng Diyos, works, everything ng works mo ay basura sa harap ng Diyos. So don't you ever try. Huwag mo nang subukan o umpisahan o gawin. Sinasabi ko yan sa inyong lahat sa oras na ito. Pigilan nyo na ang inyong magawa para abutin ang lahat ng binigay sa inyo na tapos nang binayaran at inihanda sa iyo. Ibig sabihin, bro,
Tatayo na lamang kami. Listen. Wait. Huwag kayong aalis. Di ba tapos? Baka sa kalukuhan yung mga binabanggit ni Pastor. Aalis na ako. Wait. Hintayin niyo meron. Every verses that I have written and have taken, that the Holy Spirit gave me, 100% sagot po sa tanong niyo. Kaya magtiyaga lang ng konti. The Bible says in Matthew 5:36, John 9:34, John 14:10-11, Acts 2:11, Hebrews 1:10, Hebrews 2:7 and 3:9, and lastly, Hebrews chapter 3, last few verses, and Hebrews chapter 4, verse 1-3-10, ay works of God. Merong works of God na winork ni Christ na tinapos niya. I will make it, sabi sa inyo, sasummarize ko. But I can give you it sa internet. The Bible says, tinawag niya ang lahat ng mga Kristiyano niya, hoy! Pero walang hoy. Be alerted! Sabi niya gano'n. Makinig kayo! Sabi niya gano'n. Huwag niyong gayahin ng mga Israelitas na hindi sila nakapasok sa promised land. Dahil sila ay merong tinatawag na unbelief. Pero sinasabi ko sa inyo, sabi ni Lord, yung libro, pamilitan ni Paul, meron akong kapahingahan na ibinigay. Itong kapahingahan na ito, binigay ko sana sa kanila, pinaliwala nila. Pero, dahil binaliwala nila, ito ang nangyari sa kanila. Hebrews chapter 3 and 4. Sabi niya, pero kayo, binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon, kasi nakalagay ito, again, He is giving another rest. Ngayon ang tanong nyo, anong rest ito? So, tiniskas niya, sabi niya, kung paano ang Diyos ay gumawa mula sa Genesis 1, the first day, second day, third day, fourth day, fifth day. Ang Diyos ay nagtrabaho, pagdating sa 6th day, nilikha ang tao, sa 7th day, nagpahinga ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi po napapagod. Kapag ang Diyos niyo napapagod, Diyos-Diyosan niya. Oo, napapagod. Pero ang Diyos, the Bible says, everlasting. Paano naman si God? Pag nililin niyo everlasting, alam niyo ba yung everlasting? Walang katapusan yung Diyos. Yung karang iba, yung mga Diyos, ganon. So, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala pong katapusan. Are you listening? Sabi niyo, may kapahingahan ako bibigay sa inyo. Meron. Sabi niyo ganon. Ito kapahingahan na ito, katulad doon. Nagtrabaho siya, unang araw, pangalawa, tatlo, anong ginawa niya? Pinrovide niya po ang lahat, provide niya. Provided ang everything sa natural ng tao, natural. Hindi naman ako mag-voice. Sa dami naman, hindi ko natural. Alam niyo, sabi ng iba, hindi, puro natural lang ginawa ng Diyos. Wrong. Meron siyang ginawa para sa spiritual. Kumuha siya ng puno. Dalawa. At isang puno sabi, pag kinain mo to, you will have eternal life. Pag kinain mo to, mamamatay ka. May ending ka. Ito wala kang ending. Alam niyo ba ang utak niyo at puso niyo designed to live eternally? Amen. So, ang mind ng tao ay meron pong capability or capacity to take every knowledge of God with the beginning. Amen. Ay, hindi mo maniwala tayo. When God created your brain, He created it with everlasting capacity.
humihina ka lang sa math, ngayong araw, okay lang yun. Pag nasa eternal life ka, ang galing mo sa math. Lahat ng math. Amen. Pati buhok mo, kaya mong ima. Yun lang, kung anong subject mahina kayo, kunin nyo na ha. Si Kristo, tanggapin nyo na si Kristo ngayon pa lamang. Mabubuhay ka na walang hanggan. Lilinis ka. Pagkakawarin ka, huhugasan ka, magiging maglinis ka puti. Hallelujah. At magkakaroon ka ng karunungan na walang hanggan. Amen? Okay? Amen. Sabi niya ito, bibigyan kayo ng rest. O paano ang Diyos nagpahinga? Ang 7 araw. Kasi provide niya lahat ng natural at saka spiritual. Ulitin ko natural at spiritual. Ulitin ko. Natural at saka spiritual. When Jesus died on the cross, ipinrovide niya po ang the same. Subalit ang inuna niya ay spiritual. Alam niyo ba yun? Amen. Kasi yung spiritual yung nawala, kailangan isolin niya yung spiritual. Ano yung nawala? Kasi kung kinain yung tree of life, alam niyo ba kung nakain ni Adan yung tree of life, pupunta, makakausap na, uy, Adan, ikaw pala yung unang nilikha. Unang dito ngayon. Kasi hindi siya patay. Diba? Nakain niya yung tree of life. Kaso mo, hindi. Kaya namatay siya. Ngayon, binabalik ni Kristo yun. Ang sino mang tumanggap sa Kanya, He is the bread of life, you will have eternal life. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka bang eternal life, bro? So, meron ka ng eternal life. Amen? Amen? The Bible says in Ephesians 2:8-9, for by grace you are saved through faith, not of yourself, not of works, lest any man should boast. 3 things. Hindi sa'yo, hindi sa mabuting gawa mo. Bakit? Pagkat ayaw ng Diyos magyabang. So, eternal life is by grace. Sabi mo, eternal life by grace. Eternal life. So, that's it. Ang alam ng maraming Kristiyano, yung ginawa ni Kristo ay eternal life lang. Kaya nakapokus lang sila sa eternal life. Kaya nga, maraming Kristiyano, tumatagal, nawawala. Bakit nawawala? Ang dami pang binigay. Handa ba kayo? Yes! Handa ba kayo sa mga binigay? Are you ready? Are you willing to receive? Yes! Tingnan nga yung mga basket nyo. Baka hindi po kayang ibulsa o ilagay yung mga binigay ng Panginoon. Ready na kayo? Okay, ito. Naniniwala ba kayo na ang Diyos kapag nagsalita, totoo? Yes! Take note. Every time from Genesis up to Malachi of the Revelation, when God spoke, this is the characteristic of God. When God speaks to you, it's always final, it's always done. Hello? Kapag kinausap ka ng Diyos at sinabi ng Diyos ang bagay sa'yo, dati na yun, hindi na niya uulitin. Hindi niya paulit-ulit gagawin na. Sinabi niya. Hello? Kaya pag tumawag siya sa mga tao, sa bayan niya, one time lang. Pag sinabi niya ito, gagawa ka ng lahat, gagawa siya. Pag sinabi niya, kokonggan niya. Every time He speaks once, and it is done. Amen? Hello? So, everything that we receive from Christ, yung tinapos si Kristo, is by grace. Everything. So, one by one, we're going to take it on. One by one. Bible study natin. Okay? The finished works of Christ, according to Galatians 2:16, knowing, Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law. Kapag nagbabasa kayo ng Bible, may nakita kayong law, tapos works of the law, magkaugnayan po yan. Ang kaugnayan po niyan,
Once na may batas, listen. Once makarinig kayo ng batas, words, ang kasunod. Why? Because Moses commanded, he gave the law, he expect you and any one of us to work the works of the law. Ibig pong sabihin, pag sinabi ni Moses, sinabi sa batas, thou shall not, 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 10 po yun. If you will not, the Bible says, you will be stoned to death. So lahat, pag sinabi niyang, thou shall not covet thy neighbor's good, minakit ang cellphone, kinuha mo, sa batas dapat patuhin nyo. Hanggang mamatay. Pag nagsinungaling ka, pag nahuli ka, dapat patuhin ka. Patay. Okay? Ano po yun, di ba? That's the works of the law. Dito, sinasabi ni Paul, ako sa 16, knowing that a man is not justified by the works of the law. Hindi daw ang tao ay tinanggal o acquitted, pinawalang sala, kundi sa pagitan ng pananampalataya niya kay Kristo, o para siya ay mapawalang sala sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa mga gawa ng batas, sapagkat ang mga gawa sa batas ay wala pong tao na mapapawalang sala. No man is justified by the law. Sa Old Testament, para magkaroon ka ng protection, security, blessing, magkaroon ka ng anak, pagpalain yung bulsa mo, para pagpalain yung nanay mo, pagpalain yung tatay mo, para dumami yung mga tanim mo, para dumami yung mga anak ng baka mo, para ikaw malayo sa sakit, para hindi ka magkaroon ng ketong, para hindi ka magkaroon ng lagnat, para hindi ka magkaroon ng bukol, para hindi ka magkaroon ng mga walang tigil na pagbemens, para hindi ka magkasakit ng mga maliliit na bukol o mga missile o may smite ka ng lagnat kung ano nung lahat ng klase na para mapagpala ang only way is to do the works. Intindihin ba ako? Ha? Hindi ka pwedeng pagpalain nang wala kang nakikitang ginagawa. Hello? So kapag hindi ka mabait, hindi ka pwedeng pagpalain. Pagka sumisigaw ka sa nanay, hindi ka pagpapalain. Hello? So kapag nag-a-adultery ka, hindi ka pagpapalain. Pag nagpapaligation ka, hindi ka pagpapalain. Kapag ikaw hindi ka pagpapalain. Walang blessing sa'yo. Wala. Kaya doon, taon-taon may pare na libo-libong baka ang pinapatay at yung dugo iniwisik doon para lang kayo ay pagpalain. Pero sa Israel yun, ang pinag-uusapan ko. So walang pagpapalain. Lahat sila, hihinto ng trabaho. Naintindihan mo ba yun? Dito, pag trabaho. Kahit Sunday, trabaho mo. Walang pwede umigo sa bayan ko na isa. Walang ganun. Pag sinabi walang gagawa, dyan lang kayo. Kasi tapos papasok kami sa presensya ng Diyos. Papasok kami sa presensya ng Diyos. Mag-aalala kami ng dugo. Ha? Paano to? Hello? Huwag kayong aalis. Hindi talaga sila aalis. Nandun sila sa tent. Walang aalis. Kasi alam nila kapag umalis sila, pwede silang tamaan ng kidlat, pwede silang mamatay, pwede silang lusubin ng mga kalaban, patay silang... They know all of that. They are going to wait the blessings. Hello? Narinig niyo po ba ako doon? Ganon sila katindi. So kailangan maghintay sila. Kasi yun lang tayong paraan dahil hindi nila magawa. Dahil nasusulat even James chapter 2 and 3, nakalagay doon,
no one can obey the Ten Commandments because isa lang ang suway mo, sinuway mo na ang nagbigay. So, disobedient ka na kagad. So, hindi na pwedeng pagpalain. You cannot be blessed. Kaya yung Deuteronomy 28, you shall be blessed, you shall be blessed, blessed. If, nakalagay doon, if you will obey. Curse! Curse ka sa bahay mo, curse ka sa... If you become disobedient. Lahat disobedient. Bakit? Dahil ang batas, ibinigay hindi para makasunod ka. Ang batas para sabihin, hindi mo kaya makasalanan ka. So, kaya nga, si Kristo bumalik dito sa lupa. Si Moses nagbigay ng batas para sabihin na ikaw ay makasalanan. Pero si Kristo pumunta sa lupa para ibigay ang pagpapala sa inyo. Hallelujah! At sa akin. Let's clap open to the King of the Lord of God. Are you ready? Ito na. Kung doon para mapagpala ka sumunod, sa New Testament, baliktad. Dito, pagpapalain ka muna, bago ka gagawa. Kaya nga ito, paano na, mali yata. Makinig kayong maigi. Romans chapter 5, assignment, read your Bible. The Bible says, makasalanan ka pa lang, namatay na si Kristo sa'yo. Kaaway ka pa lang ng Diyos, minahal ka na ng Diyos. Hello? So, ibig sabihin, wala kang mabuting ginawa. Ang ginawa ni Kristo, namatay na siya para sa akin. Wala pa akong ginagawang mabuti. Napakarumi ka na, napakaramaldumal ko na, napakasama ko na. Lahat kayo kasama, pati tayong lahat, ay hindi ka naman dapat. Pero ang ginawa ni Kristo, mamamatay ako para sa inyo. So, anong qualification ang binigay nyo para kayo, para mamatay si Kristo sa inyo? Sasabihin yung gagawin nyo. Ha? May gagawin? Wala. Yun ang sagot. Only believe. Hallelujah. Believe what Jesus did. Believe what Jesus finished. Amen? So, ito na. So, kung maniniwala ka, ano yung dapat mong paniwalaan kay Kristo na libre? Do you believe that we have the righteousness of God? Yes. Ano ito yung righteousness? Matuwid sa harap ng Diyos. Dahil tayo makasalanan, kailangan namin yung matuwid ka. Si Abraham ay naging matuwid hindi dahil sa gawa. Now, you will read, kasi meron pong dalawang klaseng mukha ito. Kaya yung nababasa nyo sa James, a faith without work is dead na madalas i-quote. Bibigyan natin ng game po yun. At saka yung sinabi ni Abraham, hindi nyo alam si Abraham ay naging matuwid dahil may gawa rin siya. Who read that? Wala. So listen, this is the blessings of God. Akala kasi nila, yun lang yung binasa nila. Kung titingnan mo yung buhay ni Abraham sa Genesis chapter 12, binless na ng Diyos si Abraham, wala pang ginagawa. It is by grace. Alam niyo ba, kayo ay pinagpala ng Diyos at ang tawag des unmerited favor. Ano ang unmerited favor? Hindi ka karapat-dapat, hindi ka pwede, hindi ka qualified, and yet, binigay pa rin sa'yo. Amen? Ayaw niyo yata eh. Ba't di kayo pumapalakpak kay Kristo Jesus? Now, ito. Pasok tayo sa works of men. Dito po. Alam niyo ba nang sabi sa Ezekiel
ang sino mang nananangan sa kanyang sariling gawa ay kasumpa-sumpa. Yes. Pahin ang siniwala sa tao. Hello! Yes. Malamang merong gusto ritong masumpa. Wala. Ha? Wala. Jeremiah said, "He who depend in the arm of his flesh is cursed." Ayaw niyo maniwala? O sige. Saan natin ang Galatians? Tingnan niyo po ito. Verse 6, chapter 3. Even as Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness. Paano in-account ng righteousness sa kanya? When he believed, past tense. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. So lahat ng may pananampalataya ay katulad tayo mga anak ni Abraham. Verse 8. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen, tayo yon, through faith, preached before the gospel of Abraham, saying, "In thee shall all nation shall be blessed." So, pagpapalaya ng bansa. Kung tayo'y mananampalataya sa gospel. Verse 9. So then they which are of faith are blessed with faithful Abraham. Kung nananampalataya ka. Verse 10. For as many are the works of the law are under, ulitin ko, nakasan. For as many are the works of the law are under, so, pag pinag-usapan yung works ninyo at doon kayo nananana na manaman kayo sa gawa nyo at abutin ang kalooban ng Diyos. Abutin ang buhay na walang hanggan. Abutin ang kabanalan ng Diyos na makita ng gawa nyo. Abutin ang kasakdalan ng Diyos sa inyong mga gawa. Abutin ang Diyos sa magitan ng inyong mga works. You are cursed. Ang tanong, gusto niyo bang masumpa ng Diyos? Stop doing your works. Sabihin mo sa katabi mo, stop doing your works. No, when God finished the works, nagpahinga. Nagpahinga ang Diyos. Amen? 7th day. Bakit? Tinapos niya lahat. Nung natapos niya lahat, sabi niya na, kompleto na, wala nang tatrabahuin. Ang puno, mamunga by itself. Ang ibon, manganak by itself. Ang mga isda, manganak by itself. Ang lahat, manganak by itself. Wala kang gagawin. Pag hindi nanganak, utusan mo lang, manganak ka. Pag hindi na mamunga ka. Mamunga ka ng 12 times. Mamunga ng 12 times. Pag sinabi ni Adan. So actually, pakinig ko yun. God is God. Dahil gusto ng Diyos, meron siyang anak. Amen. Kung ang Diyos nagsasalita, ang Diyos nagsasalita. So ngayon, gusto ng Diyos, yung anak niya nagsasalita rin. Hello? So kailangan magsalita ka. Ready ka na magsalita? Ready na kayo magsalita? Sabi niya, ito na yung finished work. Magpahinga ka na. Sabi ni God sa Hebrews chapter 4. Ang sino man pumasok doon sa rest ay kailangang magpahinga. Sa palagay nyo na ba yung pahinga? Ano? Pahinga wala sa pagkuhan. Naglingwa. Nagpapagod? Hindi pahinga. Ano na? Nakakita na mo kayo yung hangin, ano? Masarap ang hangin, tapos may puno. Pagkatapos meron kang duyan. Tapos tumukuha ka ng prutas, grapes, guava, apple, mangoes. Di ba yung
Rest? Ang tawag, ayahay. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba ng rest ng Lord? Alam ba ka lang sa Lord? Merong tinapos si Kristo. Hello? Ano yun? Righteousness. Ginawa kang katuwiran sa harap ng Diyos sa Corinthians 5:21. Ibig sabihin, yung katuwiran na to, in-impute sa'yo ng oras na nanampalataya kay Kristo Jesus. Paano ka nanampalataya? 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng sumampalataya kay Kristo ay naging bagong nilalang. So the first thing happen to you, pag sumampalataya kay Kristo Jesus na born again ka, ikaw ay ginawang matuwid. Ang ibig sabihin ng matuwid, righteousness, ang ibig sabihin nito, ikaw ay karapat-dapat tumayo sa harap ng Diyos. Walang guilt, walang condemnation, walang takot, walang intimidation. And you will call, Father, I love you because you love me. Amen? Hindi ka takot, hindi ka kinakabahan, hindi ka nag-isip. Bakit? Ikaw ay nilagyan ng righteousness. Ano ibig sabihin ng righteousness? Walang condemnation. Ano ibig sabihin ng walang condemnation? John 3:16, 17, 18. Gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos ng lipunan ay binigay niya ang isang bugtong na anak ng sino mang sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan at di mapahamak. 17. Pinadala sa ito para magbigay ng buhay, hindi para hatulan ka. Therefore, there is no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang katulang. Bro, ba yan? Na-born again ako kahapon. Kaya nagkasala ako. Simple lang. Forgive me with all my heart. Then you have the righteousness of God. Nagkasala ka na bukasan. Oh Lord, patawarin mo talaga. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo, linisin mo. Gana mo naman ka. The moment you receive it, thank God, I receive it, I believe it. You are righteousness of God. Ang ibig sabihin ng pag sinabing condemnation, ang pangako ng Hebrews chapter 8, I will be merciful, ako'y mahabag sa lahat ng iyong mga kalikuan. And the next verse sabi niya, ang lahat ng kasalanan mo ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang ibig sabihin ng di aalalahanin, yung kasalanan mo nung nakaraan taon, kahit isa-isahin mo pa yun, kahit may listahan ka pa nun, Lord, nilista ko yung mga kasalanan ko na pinagsisihan ko kahapon naalala ko na dito pala. Kasi nagkasano, hindi ako tawad sa'yo. Sabi na, ng Ama, ano yung mga sinabi mo? Bakit magtatanong ang Diyos ng ganon? Dahil pangako niya, I will remember your sins no more. Kapag pinangako niya, gagawin niya. Dahil kapag hindi niya ginawa, sino ang unang magtuturo ng kamay? O daliri siya? Ikaw o si Diablo? Hindi ka naman pala totoo, sinungaling ka pala. And I'm telling you, my God is true, and God is not a liar. When He said He will forgive your sins and remember your sins no more, it is done. Kaya kung ano man karamihan mo, ano man kasalanan mo, the moment na buong nagsisi ka, I'm telling you, you will become white as a snow. Hallelujah! You will be a color of the lambskin. Hallelujah! And the Bible says, ang kasalanan mo itatapon saan? Dagat-dakatan na hindi nalalagyan. No fishing. Ang Psalms 103, tatapon mula sa east hanggang doon sa kanluran. All of these are shadows. Throwing from east to west. All of this na tatapos ang dagat ang shadow. Ang lahat yan ay shadow. Bakit? Dahil nagsalita na ang Jesus. Ang sabi niya, I will remember your sins no more. That's who I am. My God! Hello! Hindi na maintindihan ano yung tatapos sa dagat. Ano ba yung tatapos na sa east to west? Plainly, Jesus said, I will remember your sins no more. If I am Jesus, I said, I have no condemnation. Every time you come to me, wala akong makikita sa iyo, kundi ang aking dugo. God, hallelujah! 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 Amen? Wala ni isa akong makita, wala akong makakita. Kaya yung Diablo, bubulong-bulong sa'yo ng nakaraan mo, rebuke mo, Diablo,
Tigilan mo na ako. Ako ay malinis. Ako ay inugasan ng dugo. Ako ay matuwid. Ako ay pinatawad. Dahil sinabi ng Panginoon, susinungaling ka, lumayas ka. Paalala ko sa iyo, Diablo, ang oras mo ay bilang na. Patungo ka na sa impyerno. Ako ay habang buhay na mabubuhay kasama ang Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi dito, ginawa kang matuwid, no condemnation. Ano masarap nito? Hindi ako makalis dito eh. Pero ang dami ko. Amen. Pwede naman yan na stress, di ba? When God made you righteous, ito ay ng Diablo, ito papaliwanag sa'yo, pero may isang tao ng Diyos, dinakit sa langit 3 times. 3 times, tinanong niya, paano yung mga kasalanan ng mga anak ng Diyos? Sabi niya, ang tao kasi, merong past. Di ba yun? Past? Alam mo ba yung past? Yung nakaraan. Future. Ang Diyos kasi walang nakaraan. Wala rin future ng Diyos eh. Always present. Pero kumuha siya ng provision eh. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Yung yesterday, I am forgiving you. Today, I am forgiving you. Future, I am forgiving you. It's just the same. Di ba? It's the same. So kapag tinanong mo siya kasalanan ko pa, tawag ka. Ngayon, pinatawag mo na. Bukas, pinatawag mo na. Why? Because you cannot surprise God and Jesus dahil nagkasala ka. Bakit di mo surprise? Bago mabalikay ng mundo at ikaw, tinapos niya na, binayaran niya na namatay siya para sa iyo at para sa akin. Paano siya masusurprise? Amen ba? Kaya sinungaling yung Diablo kung ano yung mga pinipinta sa isip nyo. At kung nilalagay sa isip nyo, puro kasinungaling yan. I'm telling you, I'm declaring you, in the name of Jesus, you are righteous as Jesus Christ is righteous. Believe it, take it, receive it. Okay? Holiness. Ephesians chapter 4. Chapter 4. Kung walang Bible ng kapatid, bigyan nyo. 24. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Sa Ephesians chapter 4, verse 24, the moment na born again ang anak ng Diyos, siya ang tawag sa kanya, recreated, born again, new creation. Nung ikaw ay na-born again ng new creation, ginawa kang katuwiran, o nagkaroon ka ng katuwiran, at hindi lang yun, tinanggap mo ang tunay na kabanalan. Sa English, true holiness, sa inyo, kasakdalan. Tagalog, mas maganda sa English. Gusto ko English. True holiness. Meron palang fake na holiness, bro. Ha? Pero yung tinanggap sa akin, true holiness eh. Sino yung gusto tumanggap ng true holiness? Hello! Oh, be it unto me. Correct? True holiness. Sabi ng Lord, nung na-born again ka, binigyan kita ng true holiness. Ay, kayong Diablo, palagi sa, anak kita eh. Anak kita. Anong anak? Sinungal, lumayas-layas ka nga sa pangalan ni Jesus. Banal, ako ay banal. Bro, hindi ko kailangan gawin kong sarili kong banal. Hindi ako gagawa para maabot ko ang kabanalan. Hindi ako luluhod para maging mabanal ako. I will not do some works to attain holiness. I receive the holiness, true holiness of God. Now you have a choice. Parang ano yan, parang wala ka nang gagawin. O ikaw, gusto mong gumawa, sige, masusumpa ka. Kunin mo yung sumpa, kami kukunin na namin ng true holiness. Napakan natin sila Lord. Next. Purity. 1 John 3:3.
3:3? First John 3:3. Ano nakalagay? Ha? Ano nakalagay? Purity like Christ. Sabi rito, 3:3, Beloved, kayo yung kausap. Now are we, sabihin natin we. We are the sons of God. Sabihin natin, we are the sons of God. It does not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we see Him as He is. Verse 3. And every man that has this hope in Him purified himself, even as He is pure. Maliwanag to, ha? Now are we the sons and daughters of God. Sons of God. Dalawa lang, sa oras na ito, dalawa lang. You are the sons or daughters of God or not. If you are not a son and daughter of God, right now you have to repent and ask Jesus to come into your life. Because the wrath of God abided on the person. Ang sino mang tumanggi kay Kristo, ang hindi man tumanggap kay Kristo, ang puot ng Diyos ibabagsak sa kanya. But the Bible says, if you receive Christ, you are the son of God. John 1:12, ang sino mang tumanggap sa anak ng Diyos ay bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Tumanggap lang, ha? Pag hindi mo tinanggap, hindi. Ang sabi niya, pag tinignan mo sa salamin, hindi ba nakikita kung ano si Kristo? Meron ba nakakita kay Kristo dito? Wala. Ako hindi ko pa nakita si Christ. But sabi niya, kung ano si Kristo, ganun din ako. Amen. Ulitin ko. Kung ano si Kristo, ganun din ako. Sabi ni yan. But sabi niya, we. So hindi lamang siya. Ako, tayong lahat. We believe that Jesus Christ is our Lord. He is coming. If you believe that He is coming and you have hope that what He is, you are like Him. Hello? Gusto mo ba kayo dyan? Ano ba ang tingin nyo kay Kristo? Maliit? Bansot? Tuyo? Takot? Kawawa? Dying? Hello? No. Ano ba ang tingin natin kay Kristo? Mighty warrior. Kung ano si Kristo, yung tingin mo, yun ang pag-asa mo, yun ang hope mo. The Bible says, you are purifying yourself. That's why huwag niyong pag-iisipin na, wala akong kawawang-kawawa ko, wala akong nagagawa. Ito na lang ako, wala na akong pera, kawawang-kawawa na ako, wala na pera, pabagsak na, pamatay na ako, puro ko sakit, puro ko problema, matira ko sa impyerno, wala nang pag-asa yung nanay ko, tatay ko, wala nang pag-asa mga kapatid, wala nang pag-asa, wala nga akong pera, talagang kawawa. Ibig kong sabihin, kung ganyan ang pinag-iisip nyo, alam nyo ginagawa nyo sa sarili nyo? Gusto nyo maging kamukha si Satanas. Kasi baliktad yun. Amen. Hello? Pero kung ang pag-asa mo, si Kristo na darating ay mighty warrior. He's coming for you. He is not defeated. He is victorious King of kings and Lord of lords. And He's coming for you. Even as He is Jesus. Oh, I'm telling you, are pure. Hindi niya sasabihin, you are trying to be pure. Ha? You don't have to
try to become pure. You are, yung word na are sa lahat ng nag-aaral dito, now. I am. He is. You are. You are pure, I am pure, we are all pure because we believe Jesus Christ is coming in our day. We are the same. We are like Him. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Next. 1 Corinthians 1:31. At 30 pala. But of Him unto us, but of Him you are in Christ Jesus, who of God is made. Sabihin natin made. Made. Pag sinabing made, past tense. Ginawa tayong karunungan, katuwiran, kabanalan, at katubusan. So, ito po ay tinapos niya para sa'yo. Amen? You are not trying to become sanctified. Walang trying dito, ha? Stop trying hard. Sabi mo sa katabi mo, stop trying hard, bro. Hello? Next. Ephesians 5:27. That He might present to Himself glorious, just, having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. Sa Colossians said, sa pamagitan ng kamatayan niya, tayo daw ay inihandog. Kailan ba namatay si Kristo? 2,000 years ago. Umakyat siya sa langit. Alam niyo ba kung bakit siya umakyat sa langit? Inihandog niya yung church. Na ano? Without spot, without blemish, without wrinkle. Hello? Stop trying to become without spot. Stop trying to become without wrinkle. Stop trying to become without blemish. Jesus did it. Hello? And next. The Bible says, 2 Timothy 1:7. Tama. For God has not given us the spirit of fear. Given up of what? Given up of what? Power. Given up what? Love. Given up what? Sound mind. Sa lahat na nakakaintindi, pag sinabing given, tapos na. When He said, I have given you power, love, sound mind. Ang Diyos, the Bible says, James 1:17, every gift and perfect gift cometh from God, from above. No shadow of turning, no variableness in Him. So, ibig sabihin ng Diyos pag nagbigay? Perfect. Hello? Binigyan ka ng... Alam niyo ba kung bakit kaya niyang ibigay? Holiness, righteousness, sanctification, without blemish, without spot, without ring. Alam niyo bakit? Alam niyo yung sikreto? Kasi nung ma-born again ka, ito ginawa niya.
Sa Ezekiel 36, verse 26, pangako niya. Alam niyo po ba, nung Matthew chapter 5, Luke chapter, sabi niya, ang nagpaparumi sa tao ay lumalabas sa kanyang bibig, galing sa kanyang puso. Ano yun? Adultery, fornication, theft, robbery, hatred, murder, so on and so forth. Puso. The Bible says in 17 ng Jeremiah, ang pinakamarumi, kung nakikinig kayo sa Sunday school teacher natin, praise God. Very powerful. Nakalagay doon, puso. Deceitful na, napaka-wicked pa. Yun description. May problema tayo. Kung ang puso mo wicked na, deceitful pa, siya. The Bible says, only God knows the heart. Paano ka makakatago? Paano pwedeng tirahan ng Diyos? Paano? Hindi pwede. So, ang ginawa ng Diyos, sabi niya, I promise, I prophesy. Halika. I will give you a new spirit. I will give you a new heart. I will give you a new heart of flesh. I will remove the hard heart. And then, sabi niya, eto na. Kaya yung binigyan ka ng bagong espiritu, bagong puso. Hello, makinig kayo. Ang Diyos hindi pwede magbigay ng kalahating marumi, kalahating mabuti. O 1/4 o 1/3, 99%. Kasi mabuti ang Diyos, 99% mabuting bibigay. So, pero may 1% na konting madumi. Kaya tanong kayo. Hello, meron bang ganun Diyos? Kung gano'n ang Diyos na, ayoko na. Mag-basketball na lang tayo. But then God said, I give you a new spirit and a new heart. And what God gives, it is perfect and holy. Ngayon, tatanungin nyo, binigyan ka ng holiness, binigyan ka ng righteousness, binigyan ka ng sanctification, binigyan ka ng purity, binigyan ka without premise, without... Alam nyo bakit pwede? Kasi binigay niya sa inyong spirit at heart, perfect and clean. Dahil ang spirit mo ay pwedeng tumanggap lang ng pure from God, hindi karumihan. Yata kayo naniniwala sa Diyos. Hello! Hello! Ito, alam pa ka natin best ako. I will end on this, dahil alam mo na. Meron pang dedication. Kaya ang lakas ng loob ng Lord. Colossians 1:13, alam niyo kung bakit? Nung ginawa kang anak, makinig. If God is intelligent, naiwala ba kang intelligent? Bago niya ipasok sa kaharian, dapat without spot. Kundi the only na may spot, kayo lang o ako. Wise ba God? Yes. Kaya ang Colossians 1:13 nakalagay doon, ba? You and I, God has transferred you and I into the kingdom business. So bago kanya tinransfer, perfect ka. Tsaka kanya tinransfer. Hello? Yes. Perfect ka! Sabi mo sa tanin, perfect ka, bro. Okay, I will end it. The Bible says, you have power, you have love, you have sound mind. Aside from positions, the Bible says you are the light. You are not trying to become light. You are the salt. You are not trying to become salt. You are the ambassadors. You are not trying to become ambassador. Please, Lord, make me ambassador. No, please. No, you are. Amen? Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Walang trying dito. You are who you are. Eh, yung isip ko, yun nga ang problema ko, yung isip mo,
Yung isip mo ay tanggapin lahat ng tungkol sa Diyos kasi yung isip mo, lahat ng natutunan, puro panlupa. Lahat ng binibigay ng Diyos, hindi panlupa yan. Galing sa langit yan. Amen? Ang kailangan mo, accept, receive. Amen? Kahit hindi maintindihan ng utak na to na limitado, tanggapin mo yung unlimited, gracious gifts of God to you. Amen? So now, lahat ng ginawa ng Panginoon ay tinapos niya. Part lang yan, hindi ko na kaya kasi. Everything that Jesus did is by grace. Very clear. You are what you are to everything that you believe. If you believe that your God can be put into this box, na ang Diyos mo ay pwedeng ilagay sa box. God, yan ka lang, lalabas ako, gagawin ko yung gusto ko. If you allow God na lahat ng detalye ng Diyos ay pakialaman sa'yo, I'm telling you, kahit ano man ang humarang sa'yo, impyerno, diablo, demonyo, kahit ano po, pagsamahin na lahat. Kung merong 100 impyerno, kung merong milyon at di mabilang na demonyo at si Satanas, pagsamahin na lahat, bro. They cannot stop the believers, the bride of Christ, whom God purchased and bled. That's why if you believe, nothing is impossible to them that believe. Amen? Are you there? Di ba tayo? Okay, pray tayo. We're going to call for the handout. Ang ending lang ko ay ganito. The grace of God is free. Romans chapter 2. Romans chapter 5 verse 2. Grace can only be accessed by faith. Lahat ng sinabi na tinapos si Christ sa inyo, libre po yun. Hindi niyo pagpapagulan. You will only receive it by grace. Amen. Praise God. Pray na lang po tayo. Lord God, we thank you, we bless you, honor you today in the name of Jesus. And we call, Lord God, even the heavens and the earth, for all these blessings that you have given us, we take it and we believe it right now in Jesus' name. Amen. Natawagan po natin